Tama ba? Ang plano kong aminin ko sa asawa ko at mga anak ko na nagkakagusto ako ng isang lalaki. Okay, yan ang bigyan natin ng buhay, isang mensahe na galing sa ating taga-subaybay. Narito ang mensahe niya. Ading, magandang araw sa iyo. Isa ako sa mga followers mo. Tawagin mo na lang akong Danny. 43 years old, nakatira ako sa Kalinga. At may kaunting negosyo. Pwede ba akong makahingi ng advice, Ading? Problema ko ngayon ang sarili ko. May pamilya na kasi ako, may 2 anak, babae at lalaki, binata at dalaga na sila. Gusto ko kasi sana aminin sa pamilya ko na nagkakagusto talaga ako ng lalaki. Bago pa man kami nagkakilala ng misis ko ngayon, ganito na ako since noong high school. Kaya lang pinipigilan ko ang sarili ko lalo't ako lang ang nag-iisang lalaki sa aming magkakapatid. At nung buhay pa ang papa ko, umaasa talaga siya sa akin na ako daw ang magpaparami sa apelyido namin. Tama kaya din ko ang plano kong sasabihin ko sa pamilya ko na LGBT ako? Sa ngayon kasi may pinapaaral akong lalaki, tinatago ko ito sa pamilya ko dahil naawa ako sa taong ito. Sana mapansin mo ading ko itong mensahe ko. Salamat sa channel mo. Okay? Kuya Dan, magandang araw po sa inyo. Salamat po sa tiwala na ipinagkaloob nyo sa akin para sa mensaheng ito. At bago ko po ito sasagutin, maraming salamat po sa lahat ng nagtsatsaga sa channel natin. At shoutout din na lang po ako sa mga lahat ng LGBT. Mag-ingat po kayo palagi. Ang pagiging LGBTQ para sa akin ay hindi ito sinasadya. Ito ay puso na ibinigay sa kanila ng Diyos, kung kaya tinawag na lalaking may pusong babae o babaeng may pusong lalaki. Patunay nito ang dati kong classmate noong high school na halos pag-aagawan na ng classmate naming babae dahil sa kagwapuhan niya, dahil foreigner ang papa niya. Pero ilang taon ang makalipas na hindi na kami nagkita, isang bisis habang nauwi ako sa probinsya namin, nagulat ako may isang babae na napakaganda, na sipol ng sipol sa akin at nang nilapitan ko, yung kaibigan ko pala noong high school. Naging anyong babae na siya. At nang tinanong ko siya kung bakit, isa lang ang sabi niya sa akin. Hindi ko alam bakit ako naging ganito, pero ginusto ko ito. To cut the story short, huli nang nalaman na may puso din pala siyang babae at pinanindigan na niya yon. At dito sa problema mo, Kuya Dan, alam kong hindi ito madali para sa iyo, lalo na dito sa sinabi mong may mga anak ka ng binata at dalaga. Sa nakita ko, isa ito sa pinakamahirap na parte sa magiging desisyon mo, Kuya Dan. Hindi pa kasama dyan ang asawa mo dahil may mga bagay na hindi talaga natin kayang kontrolin, tulad na lang sa mga pag-iisip nila o sa mga pamilya mo. Hindi natin alam kung ano ang magiging reaksyon nila sa iyo kung gagawin mo ito sa kanila. At sa sinabi mong since high school pa pala nakilala mo na ang sarili mo pero napipigilan mo ito, hanga ako sa iyo sa parte na ito. Dahil base dito sa sinabi mong dalaga na at binata na ang mga anak mo, ibig sabihin nito, pinanindigan mo ang isang mabuting padre di pamilya, at dahil sa pagpipigil na yon, napagbigyan mo rin ang papa mo na maikalat ang apelyido nyo. Kuya Dan, dito sa sinabi mong may pinapaaral ka ng lalaki sa ngayon, siguro kung buo na ang desisyon mo na umamin sa pamilya mo, tsaka mo na lang ito sasabihin sa kanila. Di ko naman sinabing masama itong ginagawa mo dahil ang pagpaparal ng isang tao, isa din itong tulong. At ang ibig mong iparating sa akin dito ay ang lalaking ito ay maaaring nagpapatibok-tibok na ito ng puso mo. Ulitin ko, hindi naman ito masama, pero mainkonsidera itong pagtataksil sa asawa mo, Kuya Dan. At ito ang may papayo ko sa iyo, Kuya Dan. Kailanman ang pag-aamin at pagsabi ng katotohanan ay hindi ito pagkakamali. Kung sa tingin mo dito ka masaya sa decision mo na ito, then go ahead. Ang ikli lang ng buhay natin para maging alipin lang tayo sa sarili nating emosyon. Deserve natin na maging masaya sa kahit anong sitwasyon ng buhay natin. Malaki na ang mga anak mo, Kuya Dan. Siguro maiisip nila kung bakit mo ito sinasabi sa kanila dahil ikaw talaga yun at yun talaga ang totoo mong pagkatao. Kasi kung hindi mo talaga ito masabi sa kanila, mananatili itong sagabal sa buhay mo. At para sa misis mo siya ang una mong sabihan, tingin ko naman matinong tao ka at mabuti ka sa pamilya mo. Kaya alam ko mauunawa nito ng misis mo. Kasi kung maiintindihan ng misis mo ang kalagayan mo, tutulungan ka niya na ipaintindi sa mga anak nyo ang tunay na kalagayan mo. Pero mangako ka, Kuya Dan, sa kanila na walang magbabago sa takbo ng buhay nyo, maliban sa nalaman nila ang tunay na ikaw o tunay na pagkatao mo.
para maging panatag ka na sa araw-araw mo na buhay at maging masaya ka para ipagpatuloy mo ang iyong buhay. Sana makatulong itong payo ko sa iyo, Kuya Dan. Ulitin ko, salamat sa tiwala at sa mensahe at maraming salamat na rin sa pangtinapay. Mag-ingat ka po palagi. Paalam.